Magandang umaga, narito na ang mga pinakabagong balita ngayong 21 ng Setyembre dito sa News TV Live. Isang pagsabog po ang naganap sa Barangay Tetuan sa Zamboanga City. Para sa detalye, may ulat si Benji Liwanag ng Super Radyo DZBB. Benji? Yan, kumpirmado. Isa ang patay dito sa naganap na pagsabog. Isang 71 taong gulang na babae ang naging biktima ng na hindi pa malaman kung rocket-propelled grenade o RPG o mortar. Ito ay tumama sa ikalawang palapag ng bahay ng mga Leodones sa Atiliano Compound, Alfaro Street, Barangay Tetuan sa Zamboanga City. Wasak ang pader ng ikalawang palapag na bahagi ng kusina kung saan nag-aalmusal lamang yung mag-aanak. Dito ikinagulang kaya yung pagpasok ng bomba at sumambulat. Wasak na wasak yung pader at pati yung kainan. Sa kasalukuyan ay nandito po ako sa Western Mindanao Medical Center kung saan itinakbo rito si Norma Leodones. Ito yung 51 taong gulang na may-ari ng bahay. At ayon dito kay Dr. Abdura Amin ay iprinos naman ng death on arrival dito sa pagamutan itong 71 taong gulang. Patuloy naman ang investigasyon ay sinasagawa na masagawa ng Explosive Ordnance Division at pati na rin dito masagawa ng Philippine National Police dito sa Zamboanga City. Lia. Benji, may kaugnayan ba ito sa naging pagsabog naman kagabi doon sa isang bus at meron bang bakbakan sa Barangay Tetuan? Okay, ang bakbakan ay sa Santa Catalina. Nung nag-report ako kanina sa DZBB, na-report ko pa yung walang humpay na bakbakan. Yung bus na sumabog, mga 30 to 40 minutes away from the city. So, hindi pa raw, sabi ng mga otoridad, inaalam pa nila kung may kaugnayan ito. Pero ito, kasi Lia, ay tinitignan nila kung mortar o RPG, yung rocket-propelled grenade, na dapat ito'y aalamin muna nila. Dahil ilang kilometro lamang ang layo niya dun sa nagaganap na bakbakan sa Santa Catalina. Lia. Okay, ingat ka dyan. Maraming salamat, Benji Liwanag ng Super Radyo DZBB.